Ang Pinaglahuan, nobela ni Faustino Aguilar. Nang umagang yaon ng ika-19 ng Oktubre ng 1990, ang maluwag na lansangan ng Cervantes ay nagsisikip sa tao. Walang maluwag-luwag kundi ang pinakagitna na siyang pinaglalagusan ng magagarang karwahe, kalesa at kalesang sinasakyan ng lalo pang magarang mga maginoo na kung hindi sa mga pulis na nagbabantay roon ay nangag-utos marahil sa kani-kanilang kutserong sagasin ang gayong kakapal na taong nakaaabala pa sa kanilang paglakad. Nagsimula ang nobela sa paglalarawan ng maraming taong nakatayo sa lansangang Cervantes at naghihintay sa pagbubukas ng dulaang opera upang daluhan ang malaking pulong na iyon sapagkat ayon kay Aguilar, bayan ang tumawag at bayan ang dumalo. Subalit nabigo ang taong bayan, hindi pumayag ang may-ari ng teatro na ipagamit ito sa kanila dahil sa pag-iwas na masangkot sa pag-uusig ng pamahalaang walang tainga sa panawagan ng bayan upang makamtan ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Hindi naman nawalan ng loob ang nagsidalo. Nagpaibang araw sila at ipinagpaliban na lamang nila ang pakikibaka. Samantala, sa paghihintay rin sa pulong na iyon, nagtagpo sa unang pagkakataon ang pangunahing tauhan ng nobela, si Luis Gatbuhay at si Don Nicanor Gutierrez, ama ng kanyang kasintahang si Eduarda o si Danding at kilalang may kaya sa lungsod. Sakay ang Don ng kanyang karwaheng walang habas at paragasang dumaraan sa Cervantes. Pinigil ni Luis ang karwahe sa pagsisikap na huwag makasagasa ng mga taong nagtitipon sa harap ng dulaan. Nagpatuloy ang nobela sa pagdating ni Don Nicanor sa kanyang bahay, sa tayuman kung saan ginaganap naman ang isang piging. Naroroon ang ilang kumakatawan sa naghaharing uri noong panahong iyon. Si Victorino Rojalde ang mangangalakal at kapitalistang aral sa lalong mabibisang paraan ng pagpapatubo na natutuhan niya sa madalas na paglalakbay sa pinakamasiglang sentro ng komersyo sa buong mundo. Si Juancho Balani, kilalang sugarol, si Manuel Barrientos, ang madasaling notary na pikit mata kung magpakalango, at si Nora Titay, ang may bahay ni Don Nicanor na laging siyang-siya sa pag-aasikaso sa ganitong uri ng panauhin. Kainan, inuman at pagsusugal ang inatupag ng marami sa piging na iyon. Malaking katumbalikan ng naganap sa mga bigong naghintay sa harap ng dulaang opera. Isang gabi pagkaraan, nagtagpo ng lihim sina Luis at Danding sa tahanan ng huli. Ipinaalam ni Danding sa kasintahan kung paanong ipinagkasundo na siya ay ipakasal ng kanyang mga magulang kay Rojalde. Inamin ng dalaga na bagaman mahal niya ang binata, hindi naman niya matatalikuran ang kanyang tungkuling tumalima sa mga magulang na itinuturing niyang pangalawang Diyos dito sa lupa. Nang gipuspos si Luis sa ganitong narinig sa katipan, subalit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pasya nito. Sa halip na si Danding ang sisihin, sinabi niyang ang salapi ang humusga ng kanyang karapatang angkinin si Danding dahil karaniwang empleyado lamang siya at ang pananampalataya ang umagaw sa laya ni Danding na piling pakasalan ang lalaking minamahal. Noong gabing iyon, naghiwalay ang magkatipan ng nagkakaunawaang walang kahihinat ng anuman ang kanilang pag-iibigan. 2 araw pa lamang nakararaan, si Don Nicanor at Nora Titay ay nag-usap na ng masinsinan tungkol sa kung paano mapipilit ng huli ang anak na si Danding na tanggapin ang pagpapakasal kay Rojalde. Idiniin ng lalaki sa asawa na hinding-hindi niya mapapayagang mapakasal kay Luis ang dalaga. At wala nang higit na mabigat pang dahilan kaysa pagpapautang niya ng 10,000 piso kay Rojalde upang tanggapin ni Danding ang pag-ibig nito. Nagtagumpay naman ang layon ng mag-asawa nang mismong si Rojalde na ang nagsadya sa tahanan ng mga Gutierrez upang ipaalala sa Don ang kanilang napagkayarian. Hindi tinantanan ng ina ang anak hanggang ito ay pumayag na magpakasal sa mayamang mangangalakal. Sa buwan ng Mayo itinakda ang pag-iisang dibdib na naging paksa ng usap-usapan ng balanang nakakilala sa pamilyang Gutierrez at sa ngalang Victorino Rojalde.
Mula nang pabalita ng opisyal ang pangyayaring ito, araw-araw at gabi ang ginagawang pagdalaw ni Rojalde kay Danding. Sa malaking kabiguan ni Rojalde, hindi magawang pagpapakitaan ni Danding ng mainam man lamang na pagtanggap ang binata. Sa halip, ipinamukha niya rito ang katotohanang si Luis na karaniwang kawani lamang ang kanyang iniibig at kailanman. Walang anumang pag-ibig na maaasahan si Rojalde sa kanya. Napakapait ng katotohanan ito para kay Rojalde. Unang-una, sapagkat mahal niya si Danding at likas lamang na ihanap niya ng tugon ang pagmamahal na ito sa dalaga. Ikalawa, sapagkat malaki na ang puhunan niya kay Danding. Bukod sa pagkakautang ng ama nito sa kanya, nakabili na siya sa santana ng magiging tahanan nila ni Danding sa sandaling makasal sila at nalamanan na ito ng magagarang kasangkapan at kagamitan. At ikatlo, sapagkat kalat na sa kanyang mga amigo ang tungkol sa kanilang kasal ni Danding. Ang pag-urong sa gayong usapan, bukod sa pagiging kahiya-hiya, ay hindi makatwiran. Datapwat hindi rin naman maaaring ipagsantabi na lamang ng isang kasingyaman ni Rojalde ang gayong kapalaran. Hindi ito mapapayagan ng matindi niyang ego at ng labis na pagdaramdam sa tuwing maaalalang kailanman hindi siya maiibig ng babaeng kanya pa namang pakakasalan. Paghihiganti kay Luis ang kanyang naging alternatibo. Sa isang piging sa Malacanang nabuo ang balak ni Rojalde. Dito, kasama ang mga may mataas na posisyon sa pamahalaan at ang mayayamang mangangalakal na Pilipino at Amerikano. Kinausap ni Rojalde si Mr. Kilsberg, ang may-ari ng bahay kalakal na pinapasukan ni Luis. Sinulsulan ni Rojalde ang kapitalistang Amerikano na tanggalin sa trabaho si Luis dahil sa pagmumulat nito sa mga manggagawa ng tungkol sa di makatarungang palakad ng Amerikano sa sariling kumpanya. Ipinatawag nga ng minsan ni Mr. Kilsberg si Luis. Sa naganap na pagtatalo nila tungkol sa puhunan at paggawa, nag-init ang ulong una at nagwakas ang lahat sa pagpapalipas kay Luis sa kanyang trabaho. Hindi pa rin nakisaya kay Rojalde ang pangyayaring ito, lalo na't paulit-ulit na tinatanggihan ni Danding ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pakikipagsabuhatan sa sota niyang si Pedro na binayaran niya ng malaking halaga, nakalikha siya ng pakana upang palabasing pinagnakawan siya ni Luis. Ang resulta, nakulong nga sa bilibid si Luis sa bintang na pagnanakaw, subalit bigo pa rin si Rojalde hanggang wakas. Pagkatapos ng maringal na pakikipag-isang dibdib niya kay Danding at pagkagaling nila sa pagliliwaliw sa bansang Hapon, pagkaraan lamang ng 7 buwan, nagsilang ng malusog na sanggol na lalaki si Danding. Hindi mawari ni Rojalde kung paano niya magiging anak ang gayong kalusog na bata, gayong 7 buwan pa lamang silang nakakasal. Sinangguni niya si Dr. Reyna at napatunayang hindi nga 7 buwan lamang ang bata. At nang maunawaang hindi nga siya ang ama ng sanggol ni Danding, halos mabaliw siya sa pagkamuhi kay Danding at kay Luis. Halos lumipad ang diwa niya pagkaunawang siya ang nagtataglay ng maraming salapi at ari-arian ay nakapag-asawa ng babaeng walang pag-ibig sa kanya at siya ay tatawaging ama ng sanggol na hindi kanya. Samantala, 7 buwan na ring napipiit si Luis sa bilibid. Kilala na lamang siya sa bilang na 5.740. Doon, tuwing gabi, ilang ulit niyang pinagmumuni-munihan ang walang katwirang pagkaroon ng marami pang tulad niya. Sa araw naman, kasama niya ang marami pang kapwa bilanggo na nagtutulong-tulungan sa pag-aayos ng mga kalsada ng kamay nilaan. Nagtuloy-tuloy naman ang kaguluhan ng isip ni Rojalde hanggang sa tangkain niyang patayin ang anak ni Danding. Subalit nagising ang ina at nabigo ang lalaking wala nang malamang gawin sa labis na pagdaramdam sa kapalarang kanyang sinapit. Tuliro siyang nagpakalubog-lubog sa paninimdim at sa kabila ng paghihiyawan at pagkakagulo dahil sa sunog ng nagaganap sa malapit sa kanyang tahanan, wala siyang pagkatinag. Sa kabutihang palad sa tulong ng mga kaibigang dumalo na ilabas siya at ang kanyang pamilya sa nasusunog na bahay. Bagaman nakaligtas si Rojalde at ang kanyang pamilya sa sunog, hindi naman nasagip ang magarang bahay ng mangangalakal at anuman sa salapi at mamahaling palamuting naroroon.
Labis ding nasindak si Danding ng pangyayari, kaya pagkatapos ng sunog, bagaman may tibok ang kanyang pulso, ay hindi pa rin siya pinagbabalikan ng malay. Si Rojalde, na nahabag naman sa kalagayan ng minamahal na asawa, ay nagbalik sa sariling bait. Kasabay ang magulang ni Danding, si Dr. Reyna at ilang kaibigan, hinihintay na magkamalay ang maputlang-maputlang ina. Sa kabilang dako, nasaksihan din ng grupo ng mga bilanggong kinabibilangan ni bilang 5.740 ang malaking sunog na naganap. Sa kanilang panonood, may biglang sumabog na dinamita na ginagamit nila sa pagbubutas ng kalsadang inaayos. Nakasama sa bilang na tinamaan si Luis. At samantalang hinihintay nila Rojalde ang muling pagkamalay ng mahinang-mahinang si Danding. Nalagutan naman ng hininga ang bilanggong bilang 5.740. Tungkol saan nga ba ang napanood na video? Sa unang tingin, maaaring isipin natin ang pinaglahuan ay isa lamang kwento ng pag-iibigan ni na Luis Gatbuhay at Eduarda o Danding. Ngunit kung susuriing mabuti, higit pa rito ang ipinakikita ng nobela. Ito ay tungkol sa isang lipunang pinaghaharian ng salapi, kapangyarihan at impluwensya. Isinasalaysay rito kung paano nagagamit ng mayayaman ang kanilang yaman upang makuha ang kanilang nais, habang ang mahihirap ay nawawalan ng pagkakataong ipaglaban ang kanilang karapatan. Kasabay nito, ipinakita rin ng nobela ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isang panahong maraming Pilipino ang naghahangad ng tunay na kalayaan at katarungan. Bawat tauhan sa nobela ay kumakatawan sa iba't ibang mukha ng lipunan. Una, si Luis Gatbuhay. Siya ay larawan ng isang marangal, masipag at makatarungang manggagawa. Kahit mahirap, hindi niya ipinagbili ang kanyang prinsipyo. Pangalawa, si Eduarda o Danding ay isang mabuting anak na napilitang isakripisyo ang sariling kaligayahan dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ang sumunod ay si Victorino Rojalde. Siya ay sumisimbolo sa kasakiman at labis na paghahangad ng kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang salapi at impluwensya upang makuha ang lahat ng kanyang nais. Samantala, sina Don Nicanor at Nora Titay ay mga magulang na mas pinahahalagahan ang kayamanan kaysa tunay na kaligayahan ng kanilang anak. Sa pamamagitan ng mga tauhang ito, ipinakita ng may akda ang iba't ibang uri ng tao at pag-uugaling umiiral sa lipunan. Ano-anong suliraning panlipunan ang nangibabaw sa akda? Maraming suliraning panlipunan ang makikita sa nobela. Una ay ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dahil mahirap si Luis, madali siyang maliitin at yurakan ng mga makapangyarihan. Ikalawa ay ang pang-aabuso ng mayayaman at makapangyarihan. Ginamit ni Rojalde ang kanyang salapi upang manipulahin ang batas, ang trabaho at ang maging ang buhay ng ibang tao. Ikatlo ay ang kawalan ng katarungan. Nakulong si Luis sa kasong hindi naman niya ginawa. At ikaapat ay ang pananakop ng mga Amerikano kung saan makikita ang pagsupil sa kalayaan at ang pagsasamantala sa mga manggagawa. Hindi lamang ito kwento ng isang pamilya. Ito ay kwento ng isang lipunang maraming inaapi at kakaunti lamang ang may kapangyarihan. Bagamat matagal nang naisulat ang pinaglahuan, marami pa rin sa mga suliraning ito ang makikita sa kasalukuyan. May mga manggagawang patuloy na humihingi ng makatarungang sahod. May mga pagkakataong tila mas pinakikinggan ang may pera kaysa sa ordinaryong mamamayan. May mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi pantay na pagtrato sa mahihirap. Bagamat iba na ang panahon, nananatiling mahalaga ang mensahe ng nobela dahil ipinapaalala nitong ang tunay na kalayaan ay hindi lamang paglaya sa mananakop, kundi pagkakaroon din ng isang lipunang patas, makatarungan at may malasakit sa bawat mamamayan. Bakit kaya pinaglahuan ang pamagat ng nobela? Hindi lamang tao ang naglaho sa kwento. Unti-unting naglaho ang maraming mahahalagang bagay sa buhay ng mga tauhan. Naglaho ang pag-ibig ni na Luis at Danding. Naglaho ang katarungan ng makulong si Luis sa kasong hindi niya ginawa.
Naglaho ang dangal at pagkatao ni Rojalde dahil sa kanyang kasakiman at paghihiganti. Naglaho rin ang tahanan at kayamanan matapos ang malaking sunog. At sa huli, naglaho maging ang buhay ni Luis. Ipinakikita nito na kapag ang kasakiman, kapangyarihan at pansariling interes ang namayani, maraming mahalagang bagay ang unti-unting mawawala. Ang pinaglahuan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong paalala para sa ating lahat. Bilang kabataang Pilipino, mahalagang matuto tayong pahalagahan ang katotohanan, ipaglaban ang katarungan at huwag hayaang manaig ang kasakiman kaysa sa pagmamahal at paggalang sa kapwa. Dahil ang isang lipunang may malasakit at pagkakapantay-pantay ay nagsisimula sa bawat mamamayang handang gawin ang tama. Ngayong nauunawaan na natin ang mensahe ng pinaglahuan, malinaw na ang nobela ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig ni na Luis at Danding. Ito ay tungkol sa lipunang pinaghaharian ng kapangyarihan, salapi at kawalan ng katarungan. At marahil ang pinakamahalagang tanong na iiwan sa atin ng nobelang ito ay, kung tayo ang nabubuhay sa panahong iyon, magiging tulad ba tayo ni Luis na handang manindigan para sa tama? O mananahimik na lamang habang unti-unting naglalaho ang katotohanan at katarungan?